Isa sa nasa listahan din, Paldo pala to. manamali-maleta daw. Oo, ang Mali-maleta hinatid sa talaga. bahay niya. Talaga nga naman. Tanungin natin ang reaksyon ni Congressman Joel Chua ng ikatlong distrito ng Maynila. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Good morning, Kong. Hi, good morning Alvin and Doris at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Nasa listahan din po pala kayo. Anong reaksyon po ninyo nakatanggap daw kayo ng mali-malitang pera? Yun nga natawa nga ako eh. Alam po ninyo, unang-una walang katotohanan yan. Pangalawa, ito ang timing nito kaduda-duda dahil unang-una nilabas nila yan kung kailan kasagsagan ng ICC. In fact, pati mga taga-ICC pinagbibintangan nila na apparently ay binigyan din. Kaya ito, kung makikita ninyo yung listahan ng mga nilagay nila doon, ng mga miyembro ng Quadcom at ang mga miyembro ng mga Committee on Justice. Kaya next week, by Monday, magsisimula na po ang hearing ng impeachment ni BP Sara. So obviously, ang intention para atakihin ang o pahinain ang aming mga hearing na darating. Pero sinong sa palagay mo may pakana nito? Hindi ko po alam kasi sa totoo lang, mahilig naman sila maglabas ng mga fake. Naglabas sila ng fake na video, di ba, yung sa Pulburon, saka yung sex video na eventually nalaman AI. Naglabas sila ng fake na medical certificate. So, ano naman sa kanila yan? At ako, sa totoo lang, Alvin, Doris, inaasahan ko dahil habang papalapit ang 2028, mas patindi ng patindi ang mga ganitong klase ng mga akusasyon. Opo. Kung wala naman kayong balak na magsampa ng kaso o paimbestigahan ito sa NBI? Yun actually yung gusto ng mga galit na galit yung mga nakausap ko na congressman. Pero alam mo, sa totoo lang, sabi ko, baka yun ang purpose din nila, mabigyan sila ng attention, malihis yung totoong usapin dito sa kinakaharap namin. Dahil sa Lunes, maghahandaan na kami. Ako tingin ko, medyo kasi 4 na impeachment itong pag-uusapan. Mm-hmm. 4 na impeachment complaint at medyo tingin ko mahahaba to. Kaya medyo baka malihis yung issue. Oh. May bilang ba sa palagay ninyo to actually declare that there is sufficient form and substance sa 4 na impeachment complaints versus the Vice President? Hindi ko masasabi yan dahil hindi naman natin alam kung ano yung saloobin ng bawat isa. Pero tingin ko kanina may naglabas ng statement ang NUP na parang hindi sila sangayon. Pero ako tingin ko naman kung may sufficient sa substance, parang tingin ko baka bumoto rin sila nang naayon sa kanilang konsyensya. Actually, yung nasusunod kong tanong, dahil na-interview namin kahapon si Deputy House Speaker Ronnie Puno, na parang nag-iba yung tono nag-iba parang may ibang direksyon. Parang may ibang ihip. Oo, no? Parang napansin mo rin, partner. Yes. Na ang sabi niya, mukhang mas pagtuunan natin ang pansin ang mas importanteng bagay. Mas marami pang importanteng bagay. Kaya parang sabi ko, parang nag-iba, no? Ako lang po yun. Ewan ko kung kayo ganun din. Dalawa na tayo, partner. So, malamang hindi natin asahan ang suporta ng NUP, Kong. Hindi rin naman natin masasabi na final na yan kasi sinabi naman niya unless may mga bagong ebidensya. Tama po ba? Pero kung maalala po ninyo, yung desisyon ng Korte Suprema, wala namang pong tinakil dito sa substance. Hindi naman pinag-usapan dito. Ang nagkaroon lamang ng desisyon ng Korte Suprema base sa technicality at hindi sa substance. Kaya insofar as yung substance is concerned, kung yun din ang nilalaman nitong 4 na impeachment complaint, masasabi natin na sufficient substance. Kasi wala namang ruling, partner doon sa Supreme Court decision, bagamat sinabing mali yung proseso, hindi naman sinabi na walang sustansya. Hindi nagkaroon ng decision doon sa substance ng complaint. Kung pareho lang din naman, yun ang stance ni Congressman Chua, mukhang may sufficient in substance din, Kong. Kasi ang weird naman, kung bumoto kami noong nakaraan, tapos ngayon hindi ka boboto.
same content, Oo. same allegation. Pero ito po hindi naman po kami kasi ang complainant dito. Ito naman pong ginagawa namin constitutional duty namin Mm. para Di- klaruhin. Hindi naman po ito Oo. na pinilit lang ang mga nag-file dito, mga civil society, mga religious group. Kaya kami naman, kahit ayaw naman namin dahil nandiyan yan, dapat namin gampanan dahil yun ang aming mandato at inuutos sa amin ng saligang batas. Pero aminin din po natin siguro na kung merong maninindigan, may mga kabaro din po kayong matatakot na ang Ay, iisipin po oo. ay 2028 na. Ay, Nandun hindi na natin nga may eh. pagkakaina Oo, na nakatuon may na ganong dun. elementong politika Hindi po kong. natin maaalis yan. O kaya nga. Hindi po natin maaalis yan. Tama po kayo dyan. At in fact, iba rin naman ang composition ngayon kung kukumpara nung nakaraan. Dahil kung ngayon po, iba yung mga nakaupo ngayon, plus the fact na nakatingin na lahat sa 2028. Oo po. Pero kung sakasakali po na makapasa in form and in substance sa komite, ano po? Ano to hypothetical? Do you believe, Congressman Chua, na kaya pa rin yung sinasabing 100 plus na congressman na susuporta sa 103. plenaryo? Yun ba yun? 105? Para may sinabing, ano bang magic number dun, Kong? 105? 1/3 105. 105, Akala oo. ko. 105. Well, sa- una-una, sige po. pagka nakapasa muna ito sa form and substance, Tama. bibigyan ng pagkakataon, within 10 days, kailangan sumagot ang respondent dito. Tapos, pagkatapos po niyang sumagot, mag-file ng kanyang answer, within 10 days, so meron naman 3 araw para yung mga complainant ay mag-file ng kanilang reply. Tama. Pagkatapos po noon, may another 3 days na rejoinder para doon naman sa respondent. So pagkatapos po noon, saka iseset pa rin ang hearing. Kaya hindi pa natin masasabi na magtatapos ito sa sufficient in form and substance. O kumaga wala pa tayo dun. Pero kaya nga tinatanong ko hypothetical, Oo. sa inyo 105. Ang basa mo ba kakayanin ang 105 o mahirap din kasi sa Senado yung 16, farther down the road pa yun, Correct. mas mahirap yun. Kunin ang 16. Pero sa Kamara muna, bago dumating sa Senado, Oo may nga. Kamara eh. Kaya ba yung 105 o mahirap din? Kung dumaan ng hearing at nakita naman talaga overwhelming, paano ka naman hindi boboto? Okay. Okay. So may tsansa. At saka malaking bagay din po yung mga kagaya po ninyo sa media. So may tsansa nga. Ako tingin ko, kasi ang mga congressman naman, tingin ko at the end of the day, mananaig pa rin dyan yung kanilang conscience vote. Ayan. Oo. Sige. Ako naman pa, feeling ko mananaig yung tansyahan. Tansya. Magkakalculate. Oo. Magkakalculate yan. Magkalculate Hindi ba sila, kawang oo. magkakalculate ang mga yan? Siyempre, hindi rin naman natin... Kasama na rin po yan. Kasama na rin po yan. Kasi hindi natin maaalis na siyempre may mga interest din sila. Hindi lamang yung interest Pati yung distrito nila. Yung kapakanan ng kanilang mga distrito. Oh. Siguro lalong-lalo na yung mga nasa bandang Mindanao. Tama. Tama. Mento din ng takot. Anyway, di abangan namin. Ano po? Monday, kailan ba yun? Kailan ba yung simula? Monday? Sa Lunes po. Lunes na. Monday. Sige. Lunes na po. Thank you, Kong. Mabuhay po kayo. Mabuhay yung Salamat. ikatlong distrito ng Maynila. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Si Congressman Joel Chua po yan, ikatlong distrito ng Maynila, chairman po ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Oy, gusto ko ibalita sa iyo, ewan ko na monitor mo. Alin? Si Henry Umaga Diaz, guest din na Tony kahapon. Pogi. Talaga ba? Oh, Hindi ko ang nakita. mukha is stress-free. Wow. Hindi mo nakita? Hindi ko nakita. Ano ka ba naman? Ano ko na lang, papanoorin ko yung replay. Panoorin mo. Ano yung lolo mo? Saan Tas yung lokohin mo. panghapon nila na programa? Sige. Oo, panoorin mo si Henry. Oo. Niriminis yung panahon ni Magellan. Oo. Nag-cover na raw siya ng panahon ni Lapu-Lapu eh. Ano yan? Exclusive niya. Exclusive niya. Tapos, yun ang mga mismong battle ang naka